So Mr. Chair, itatanong ko ulit, ano po, yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Esquilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the four aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Ilan lamang ito sa mga naging kaganapan sa nakaraang pagdinig ng Senado, kung saan sinite and contempt ang 4 na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, kabilang ang pinuno nito na si J. Renz Kilario o kilala rin sa tawag na Senyor Aguila. Dumalo rin sa nasabing pagdinig ang minor de edad na si alias Jane at isinalaysay ang lahat ng mga nangyayaring pang-aabuso sa mga miyembro ng kanilang grupo. Gusto ko munang tawagin si alias Jane. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo Jane. po. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Walay child marriage sa kapihan. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Ma'am. Meron, Madam Senator. Paano ginawa ang seremonya? Sabi niya na unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila ang Magpares. magpapares, sabi ikaw paired ka nitong isa. So hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakiss sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. So after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni J. Renz na pwede authorized ka ng kunin or yung
wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha ngan lamig adjust. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adjust. Ano ba yung adjust na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-text ng kanilang mga husbands, Your Honor. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adjust? Anong mangyayari sa'yo? Yung anak ni Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. okay. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong ng mga asawa nyo. Magkama nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo. Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo? Iyak ng sugon. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung sa'yo, nag-ask ba? Oh. Sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, i-hit sa butt ng Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxhole? Kanang nastungas lasang among bantayan. Kaya may makasod laing. So, yung foxhole ay yung isang Bangis nga gamay. maliit na bahay in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila dun sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila.